I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo. Siyempre, nasa kayang Pangulo ngayong araw. Kung nakikita nyo yun sa screen natin, nandyan po siya sa Davao mga best, nagpunta. Oo, di ba? Kasama si Secretary Dizon and the rest. Sabi kasi dito mga kababayan, basahin po natin bago ipanoorin no. But siyempre mga best, meron akong sasabihin. Kasi itong Bukana Brides, pilit po na inangkin ng mga DDS. Pero pakinggan nyo rin po yung sinasabi ng Pangulo kung kailan ginawa yan. Okay? O, ito, basahin ko muna itong mga besa. Is nadaloy ng serbisyo, trabaho at kabuhayan ang inasahan ng Davao City. Sa pagbubukas ng 1.34 kilometers Davao River Bukana Bridge, inasahang makakadaan ng higit 14,000 sasakyan kada araw at ang biyahe na dating umaabot ng halos 2 oras ay magiging 20 to 25 minuto na lamang pagdating sa Disyembre 15. Oh, di ba? Today is November 4. Ay, hindi, mali. December 4, 2025. Isinagawa ang proyekto mula noong Nobyembre. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo. Isinagawa ang proyekto mula noong Nobyembre 2023 hanggang Nobyembre 2025 at buong naisakatuparan sa panahon ng administrasyong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang mahalagang bahagi ng Davao City Coastal Road, Bypass Road. Oh, mga DDS, kailan pinagawa? Di ba? 2023, natapos ng 2025. Kayo talaga masyado kayong credit grabber. Oo, sasabihin yung mga Chinese. Oh, di ba? Walang problema kung sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kung maganda ang pagkagawa, walang problema doon kasi nakabantay ang pamahalaan dyan. Ang problema kasi sa mga flood control, hindi nasusubaybayan. Kaya malayang nakakakurakot itong mga engineer na ito. Hindi naman lahat ng flood control bibisitahin ng Pangulo, kaya nga siya naglagay ng secretary. Malay niya ba, sinabutahe yung mga flood control na pinagawa niya. Hindi lang naman sa panahon ni Digong. Hindi naman sa panahon ni PBBM. Ang panahon pa ni Digong, ang daming coast project, Pero ang ibig sabihin, dito mga kababayan, sa mga ganitong malalaking tulay, dapat talaga bantayin. Kasi nagawa yan noong panahon ni PBBM. Nakabantay sarado po yan. Dahil, hindi naman kasi basta-basta magpagawa ng ganyang tulay na hindi konkreto. Ay, nako. Tingnan nyo yung tulay sa Isabela. Kabagan ba yun? Correct me if I'm wrong. Natapos na yun. Di ba? Sa panahon ni Digong. Anong nangyari? Wala nga. Bagsak. Ewan ko lang kung on process pa yung plano nila para ipagawa uli. I don't know, guys. Ito yung mga highlights. Ayan, see? Secretary Gillian kasama. Lahat ng halos ang mga ibang yung mga ibang opisyal ng gobyerno, mga sekretary niya talaga. Pasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. Talagang nakafocus din diyan sa tulay na yan, di ba? See? Shout out sa mga taga Davao. Pati sa mga DDS dumadaan naman sila diyan Ay nako, magpasalamat na lang kayo kaysa batikusin niyo ang Pangulo. Wala kayong mapapala diyan, kundi karma ang abutin niyo talaga. Hindi, real talk po tayo. Ayan see? Wow, ganda. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kaming mga Marcos loyalists, kahit sino naman ang presidente, basta magaling mamuno, bakit hindi natin suportahan, di ba? Ano man ang mga proyekto na nakabinbin, di dapat ituloy ng sumusunod na administrasyon. Dapat nga itong mga DDS yung mga ibang project ni Digo nga hindi pa nga natapos, si PBBM ang nagtapos. Biro mo, 119 ang project, ang natapos lang 12 yung panahon ni Digong. So bakit lumubo ang pera, ang utang ng bayan? Kung ganun din naman ang proyekto niya 119 tapos 12 lang yung natapos. Bakit tayo nagkautang ng ganun kalaki, 7 trillion? Sige nga. Buti pa si Pangulong Marcos Jr.
every year nagbabayad ng mga nilubong utang ni Digong. 'Di ba? Ayan oh. Ay, ganda. Pang world class. Oh, social. Oh, 'di ba mga besh, yan yung bukana. Mayroon tayong video yan ng mga nakaraang taon. So, para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin niyo po itong highlights, no? Yung pagpunta ng Pangulong Marcos Jr. at panoorin niyo po yung kanyang video na kung saan sinabi niya, isa sa mga, mga tawag yan, ibig sabihin, panoorin nyo yung sinabi ng Pangulo, guys, tungkol dito sa tulay na ito. Kasi inaangkin ng mga DDS. Okay? Para kompleto detalyado. Eto na. Ayan o. Wow. Ganda, di ba? Woohoo! You see? Pasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. Oy. Ay, hindi. Mali. Guys, akala ko si Secretary Guillen ng irrigation. Hindi. Mali pala. Kamukha. Di wow. O, di ba? Maganda yung tulay in fairness, ha? Sabi ng mga DDS, China pa yan panahon ni Digong. Excuse me. Tayo sa Bukana Bridge, nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So, tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Ang Bukana Bridge ay may habang 480 linear meters sa kabuuan ng tulay. Pero ang buong project natin simula sa approach and up to approach is 1.34 kilometers. So ito yung mag-uugnay sa kahabaan ng coastal road from the west side to the east side. Ang biyahe na nararanasan natin sa Davao City due to traffic from Turil down to Rojas Street, originally, maabot ito ng around 1.5 hours. Sa pagtatapos ng ating tulay, malilesin ito at magiging 30 minutes na lang ang abutin ng biyahe natin. This is a ODA project, a China Grant project na pinagkaloob sa atin ng Chinese government. Ito ay merong 4 lanes na may combined sidewalks and pedestrians sa kaliwa at sa kanan ng ating tulay. Actually, ang technology na apply natin dito ay yung tinatawag nating moving forms. So naghihiwalay siya from the pylon, pababa at pakaliwa at pakanan ng pylon para matuloy-tuloy trabaho. So halos lahat ng tapat ng pylon ay meron tayong mga equipment para halos sabay-sabay din natin matrabaho to.
hinihintay nating matapos yung Rojas Street kung saan ito ay lalabas ng ating commuters. At pinangako naman sa atin, sa pag-ugnayan natin sa Region 12 ng DPWH, nangako sila na matatapos ito ng December 15. So very timely sa sa facing holidays, may ibsan yung ating traffic na haharapin sa mga panahon darating. Ang traffic ay nagkakaroon ng economic loss na according to studies, billion pesos po sa loob ng isang araw. At sa reduced traffic na ito na nabidodot ng ating proyekto, makakaasa po ang Davaoenyo na ang pagunlad sa lugar na ito ay matutulungan ng pag-ibis ng pagbawas sa traffic na nararanasan natin sa ngayon. Ito yung tinatawag nating mobility and connectivity projects ng ating pamahalaan na siyang nagkakabit hindi lamang sa pamamagitan ng tulay pero kasama po ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Narinig nyo yun, ano? Siguro dinig ng mga DDS yung sinabi ng Pangulo. Oh, di ba? Under po ng Marcos administration yan. Yan ang pakatandaan nyo. Oh, ilan ang project ng Pangulo dyan? 4. Baka hindi nyo alam, mga DDS. Pinagawan kayo ng pambansang pabahay, di ba? So, kung makapag-angkin kayo, gawagas. Ay, nako. O, yun, mga bes. Dinig nyo, ha? Ha? Ilan ang proyekto ng Pangulo dyan na malalaki? 4. Yung iba, matatapos, 2027. Ano ba yun, yung isa? Nakalimutan ko tuloy. O, malinaw na malinaw yan, ha? Magkaliwanagan tayo. Hindi po kay Digong na project yan. O, kayo naman, o. Diba? Wala na si Digong. Tapos na yung termino niya. Hindi niya nababayaran yan. Marcos administration ang magbabayad yan. Itatak nyo sa utak nyo. Mga DDS. Pasalamat na lang kayo kaysa mga puro kay batikos-batikos. Ayan, ginawa ng Pangulo para sa inyo. Para may daanan kayo. Grabe kayo talaga katuksik. Ano? Hindi na lang kayo manahimik at makinabang sa magagandang programa ng Pangulo. Kayo talaga. Oh, at least, ang pera ng taong bayan napupunta dyan. Hindi yung binulsa. Hindi tulad nung 51 billion kung saan napunta. Ay, naku, ngayon, pag inimbestiga, umayaw. Siguro takot. Well, anyway, thank you. Yun, Mr. President, maraming salamat sa napakagandang tulay ng mga DDS. O, diba? Shout out sa mga taga Davao. Of course, ang daming Marcos loyalist dyan, ano. At siyempre sa DPWH, guys. At narinig nyo naman kung ilang proyekto ang ginawa ng Pangulo dyan. 4 na major project. Hindi yata kasali yung pambansang pabahay niya na pinagawa, ano, para sa mga DDS. Oh, tapos yan pa. Magpasalamat na lang po kayo kay Pangulong Marcos Jr. Kung hindi ko alam, guys, kung anong ibang project na pinagawa niya diyan, kasi sabi niya 4 na major project. Oh, under the Marcos administration. So, well, dito naman sa atin, mga Pilipino, ang importante, nakikita natin, nagtatrabaho ang Pangulo. Lahat po ng mga proyekto yan, para po yan sa sambayan ng Pilipino. Dahil batas ang tax, at least, alam ng Pangulo kung saan niya ilalaan. Hindi yung ibubulsa, tulad ng 51 billion. Ay, nako, ewan ko na lang sa inyo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless, Philippines.